Masayang naglalakad si Jenna papunta sa isang 7-Eleven store. Gusto niya lang sanang bumili ng pwede niyang kainin sa kanyang kondo. Sobrang boring na kasi ng buhay niya. Wala pang trabahong binibigay sa kanya kaya naghihintay siya ng tawag mula sa kanilang head. Nang makarating si Jenna sa 7-Eleven, agad siyang pumasok. Namimili pa lang siya ng mga kakainin niya. Nang bigla na lamang nagsigawan ng mga tao mula sa entrance. Napakunot ang kanyang noo at bahagyang naglakad palapit doon. Nakita niya ang isang lalaki na balot ang katawan at may hawak na baril. Napahinga si Jenna ng malalim dahil kailangan niya na namang iligtas sa mga tao sa lugar na ito. Wala naman siyang pagpipilian dahil trabaho niya pa rin ang tulungan ng mga tao kahit walang bayad. Dapa! Sigaw ng lalaki sa mga tao sa entrance. Ibigay niyo lahat ng alahas at pera niyo sa akin. Nagpaputok ang lalaki. Sa taas, kaya sunod-sunod na alarma ang mga tao. Ang iba kanya-kanyang kuha ng pera sa kanilang bag. At ang iba naman umiiyak na, lalo na mga bata. Habang si Jenna naman walang emosyon na nakatingin sa lalaki. Nag-iisip siya ng paraan para maagaw ang baril na hawak nito. Ikaw, anong tinatayo-tayo mo dyan? Galit na tinutok ng lalaki ang baril kay Jenna na nakatayo lang. Ang atensyon naman ng ibang tao, lumipat kay Jenna. Napahinga siya ng malalim bago inilagay ang kamay sa likod ng kanyang ulo at dahan-dahang yumuko. May nabuo ng plano si Jenna sa isipan. Ang hinihintay na lang niya ang pagkakataon para magawa ito. Hindi maalis ang iyakan at sigawan sa loob ng 7-Eleven store dahil sa kaganapan sa loob. Gusto mang agawin agad ni Jenna ang baril na hawak ng lalaki. Hindi niya pwedeng gawin yun dahil maraming tao ang pwedeng madamay sakali mang kalabitin ng lalaki ang gatilyo. Ikaw! Ilagay mo lahat ng pera dito. Lumapit ang lalaki sa kahera at inabot ang supot para doon ilagay lahat ng pera. Nagkaroon ng pagkakataon si Jenna para tumayo at lumapit sa likuran ng lalaki nang hindi nito namamalayan. Mabilis na ginamit ni Jenna ang kanyang siko para dambahin ito sa likuran. Natumba naman ang lalaki at nabitawan ang hawak na baril. Shit! Sigaw nito at pilit tumatayo. Nang makatayo, kinuha niya sa kanyang tagiliran ng kutsilyo. Hindi na nagulat si Jenna sa lalaki nang itutok nito sa kanya ang kutsilyong hawak. Napatingin naman si Jenna sa baril sa hindi kalayuan. Mabilis na sumugod ang lalaki na may hawak na kutsilyo. Pero mabilis niya yung nailagan. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Jenna at tumakbo palapit sa baril. Nang mahawakan niya ang baril, agad niyang itinutok yun sa lalaki. Mabilis namang napaatras ng lalaki at nabitawan nito ang hawak na kutsilyo dahil sa takot. Sinuri ni Jenna ang baril na kanya na ngayong hawak at napangisi siya na makitang wala yung bala. Mangu-hold up ka? Di mo pa sinagad. Isang bala lang dala mo? Sinayang mo pa kanina. Natatawang sambit ni Jenna at tumingin sa lalaking takot na takot. Gusto ko lang naman kayong takutin. Kinakabahang sagot nito. Ba't ba naisip mo dito pumunta? Ba't di sa bangko? Mas madaming pera doon kaysa dito. Kunot noong tanong ni Jenna at binalik ang baril sa lalaki. Hindi na ito nakasagot nang may pumasok na pulis sa loob ng 7-Eleven. Agad na sumaludo si Jenna sa nakakataas na pulis sa kanya. What happened here? Pinaliwanag ni Jenna ang lahat. Ang ilang taong nasa loob nagpasalamat sa kanya dahil sa pagliligtas niya sa buhay ng mga ito. At hindi na bago yon para kay Jenna. Normal sa kanya ang bagay na ganito. Nang makalabas si Jenna sa 7-Eleven dahil tapos ang investigasyon, sumalubong mula sa pinto ang isang pamilyar na tao. Jenna, pwede ba kita makausap? Napakunot ang noon ni Jenna nang sumalubong sa kanya si Edward. Isa sa mga kaibigan ng kanyang kuya na nagtatrabaho sa isang agency kasama ang kapatid niya. Kaya Edward, bakit ho? Seryosong tanong niya. Nakita ko yung ginawa mo kanina. Sambit nito at nagmistulang.
Magkapatid ang dalawa dahil mas matangkad ang lalaki sa kanya. Nagsimula silang maglakad at nabanggit sa akin ng kuya mo na wala kang trabaho ngayon. May offer ako sa'yo. Napatingin naman siya kay Edward. Ano po yan? Kukunin ka namin bilang isang secret agent ng team namin. May isa kaming misyon na kailangan naming lutasin sa lalong madaling panahon. At alam ko ikaw lang makakagawa dahil may tiwala ako sa'yo. Lalong naguluhan si Jenna sa sinabi ng lalaki. Hindi niya kasi makuha kung ano ibig sabihin nito. Ano bang trabaho yan? Kailangan mong magpanggap na katulong sa isang mansyon. At alamin mo kung nasa mansyon ba nila ang nawawalang painting sa museum. Isa yung pinakamahal na painting, kaya importanteng makuha natin yon. Paliwanag ni Edward. Bakit ako? Marami namang iba diyang magagaling kaysa sa akin. I don't trust them. Kilala na kita at kung paano ka magtrabaho. Alam ko magagawa mo to na maayos. Huwag ka mag-alala, babayaran ka ng agency. Lalong-lalo na ng bansa kapag nakuha mo ang painting na yon. Paliwanag muli ni Edward. Alam ba ni Kuya na kukunin mo ko? Kunot noong tanong ni Jenna. Umiling naman si Edward bilang sagot. Actually, sinabi ko sa kanya na posible ikaw ang kunin ko. Pero ayaw niyang pumayag dahil delikado daw misyon na ito. Pero wala na kami pagpipilian pa. Kailangan na nating mahanap ang painting sa lalo madaling panahon. Kailan ba magsisimula? Seryoso niyang tanong. Before we proceed to the mission, you need to sign a contract first. Nasa agency ang kontrata. Pwede kang bumisita dun bukas. Sasabihan ko rin ang kuya mo para aware siyang darating ka. Sabi ni Edward na tinapik ang kanyang balikat. Nagpaalam na si Edward kay Jenna na aalis na para bumalik na agency. Si Jenna lang talaga ang sadya niya dahil sa offer na trabaho. Dahil gusto na rin magkaroon ng trabaho ni Jenna, tinanggap niya na yon. Kinabukasan, nang makarating si Jenna sa agency, agad na sumalubong sa kanya ang kanyang kapatid na masama ang tingin. What? Inis niyang tanong dahil hindi pa man siya nakakapasok, humarang na ito sa daanan niya. Bakit mo tinanggap? Hindi pa ba sapat yung perang binibigay ko sa'yo? Nakataas ang kilay na tanong ng kuya niya. Kuya, gusto ko nang magtrabaho. Ilang buwan na ako nakanganga sa kondo at walang ginagawa. Ang arte-arte mo kasi. Wala kang tiwala sa akin eh. Sayang lang yung training na ginawa ko nung college tapos pagbabawalan mo lang ako ngayon. Nakangusong saad niya. Pinoprotektahan lang kita. Alam mo ba kung gaano kadelikado ang trabahong papasukin mo ngayon? Hindi lang isa magiging kaaway mo doon kapag nagkataon. Magtiwala ka kasi sa akin, kaya ko naman yun eh. May tiwala ako sa'yo, Jenna. Pero sa mga tao sa paligid mo at makakasama mo sa mansyon, wala akong tiwala. Sagot ng kanyang kapatid. Hindi naman ito masisisi ni Jenna dahil gusto lang talaga ng kuya niya na protektahan siya. Pero desidido siyang kunin ang trabaho na to. Malaki rin ang magiging pera niya kapag nagkataon. Pero ang kanyang nakatatandang kapatid, natatakot sa pwedeng mangyari sa kanya. Mataas na tao ang pagtatrabahuhan niya. Hindi basta-basta. Suspect ang pamilya nito sa mga ilegal na negosyo sa bansa. Pwedeng ikamatay ni Jenna kapag nahuli siya ng mga ito. Padaanin mo na ako. Bahagya niyang itinulak ang kanyang kapatid para umalis ito sa pintong daraanan niya papasok sa loob ng agency. Huwag mo na lang kaya kunin ang trabaho na to. Bibigyan na lang kita na ibang trabaho. Nag-aalalang saad ng kanyang kapatid. Hindi pa rin umaalis sa kanyang pwesto sa pintuan. Kuya naman, hindi ka pa rin ba nasasanay sa akin? Tuwing may hahawakan akong kaso, ganyan na lang palagi reaksyon mo. Gusto mo bang isa-isahin ko sa'yo lahat ng hinawakan ko malalaking kaso? Na nagtagumpay, ha? Napahinga ng malalim ang kanyang kapatid bago ito tumabi sa daanan. Masamang tinignan ni Jenna kanyang kuya bago siya makapasok sa loob. Naglakad siya sandali sa hallway bago niya narating ang mismong loob na agency. She's here. Sambit ng kapatid niya na nakasunod pala sa kanya. Napatingin naman kay Jenna si Edward at malapad na ngumiti. Hindi pa man nagtatagal ang tingin ni Edward sa kanya, tumingin naman ito sa kanyang kapatid na hindi na maipinta ang muka.
Dire-diretso naglakad si Jenna palapit kay Edward, habang ang mga mata niya nakatingin sa kuya na seryoso na ngayon na mukha. Hayaan mo na yan. Anyway, ito na pala ang contract. Basahin mo muna mabuti bago mo pirmahan. Ani Edward at inabot kay Jenna ang isang brown envelope. Nakangiti naman yung tinanggap ni Jenna at binuksan. Bumungad sa kanya ang kontrata. Tahimik niya yung binasa at inintinding maigi. Nakasaad sa kontrata ang kanyang matatanggap na pera kapag nagtagumpay siya sa misyon. Nakasaad din doon kung anong klaseng pamilya ang papasukin niya. Governor pala ang imbestigahan ko? Nakakunot ang noon niyang tanong. Tumango si Edward bilang sagot. Hindi na basta governor. Kagaya na sabi ko sa'yo, suspect sila sa illegal businesses. Isa yan sa aalamin mo kapag tuluyan ka nakapasok sa loob. Kailangan mo ring mag-ingat dahil mainit ang mga mata nila sa mga pulis. Muling pinasadahan ni Jenna ng tingin ng kontrata. Nang maging malinaw para sa kanya, ang lahat na nakasaad sa kontrata, pinirmahan niya ito kaagad. Desidido siyang ituloy ito. Masama man ang loob ng kanyang kuya dahil sa kanyang ginawa, wala na siyang pakialam. You can start tomorrow. Kailangan mo lang pumunta sa mansyon nila para mag-apply bilang katulong. Huwag mo rin kalilimutang mag-update sa akin every time na may mangyayaring di maganda sa mansyon. Tatawagan ba kita? Yes. Ito ang gagamitin mong cellphone sa loob. Nilagyan ko ng emergency contacts at may tracker din yan. Lahat ng importanteng maririnig mo, i-record mo. Diretso sa amin ang recordings kapag na-save mo. Lahat ng laman ng cellphone mo, makikita namin. Kaya kung may mangyari mang hindi maganda sa'yo sa loob, madali ka namin matutulungan. Mahabang paliwanag ni Edward. I think sapat na yan. Mas mabuting siguro lagi mo nalang dalhin ang baril mo. Nang hindi nila nahahalata. Para in case na may mangyaring di maganda, alam mo nang gagawin mo. Ani Justin sa kapatid. He's right, Jenna. Tandaan mo palagi na nasa likod mo kami. Hindi ka namin hahayaang mapahamak. Tumango na lang si Jenna bilang sagot sa mga ito. Kinabukasan maagang gumising si Jenna para pumunta sa mansyon na kanyang pagtatrabahuhan. Kailangan niya makapasa sa interview ng mga tao sa loob. Kailangan niyang makapasok kaagad. Good morning po. Mag-a-apply po sana bilang katulong sa mansyon. Pilit nang umiti si Jenna na makaharap niya ang isang hindi katandaang babae, pero bakas sa pagmumukha nito ang pagkamaldigta. Pinagmasdan siya ni Jenna mula ulo hanggang paa, at naisip niya ito ang mayordoma sa buong mansyon dahil sa kilos nito at pananamit. Iba kasi ang suot ng babae sa mga katulong na nakita ni Jenna na naglalakad o nagtatrabaho sa buong bahay. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Nakataas ang kilay na sambit nito. Jenna po ang pangalan ko. Nakita ko po kasi yung poster niyo sa labas. Kailangan ko po ng pera para makapag-aral ng kolehiyo. Pagsisinungaling niya na kailangan niyang panagutan dahil hanggat hindi niya nakikita ang painting sa bahay na ito, dadalhin niya ang dahilan na yon para maging totoo ang kanyang pagpasok sa mansyon. Nasaan ang resume mo? Mataray muli nitong tanong kay Jenna. Nakangiti namang inabot ni Jenna sa babae ang folder na dala. Naroon lahat ang peking impormasyon tungkol sa kanya. Andiyan na po lahat ng kailangan niyong malaman tungkol sa akin. Nakangiting sambit ni Jenna. Napataas ang kilay ng matandang babae habang binabasa ang kanyang resume. Kinakabahan siya kung matatanggap pa siya o hindi. Dahil kapag hindi siya natanggap ngayon, malabo na makapasok pa siya sa mansyon na ito. Hintayin mo na lang si Sir Dean. Pababa na din siya. Kailangan mo lang sagutin ang ilang tanong niya at sana makapasok ka. Nakangising sambit ng matandang babae. Malapad nang umiti si Jenna dito. Akala ko naman siya yung tatanggap sa akin. Aniya sa isipan. Sige po. Sagot naman ni Jenna. Muli siyang tinignan nito na parang hinuhusgahan ang buo niyang pagkatao. Bago ibinalik sa kanya ang folder na may lamang resume. Hindi nagsalita ang babae pero inirapan siya nito. Bago naglakad paalis at pumasok sa isang kwarto na sa tingin ni Jenna ay kusina. Pinagmasdan niyang maigi ang mansyon.
Nakuha pang tumayo ni Jenna para tignan ang picture frame na nakalagay sa isang table katabi ng ilang mga bulaklak. Napansin ni Jenna ang isang matandang lalaki sa isang picture frame. Pero kahit matanda na ito, itim pa rin ang kanyang buhok. Napansin din ni Jenna ang isang babaeng nakaupo sa upuan na pinapagitnaan ng matanda at ng governor. Ang kanyang muka ay malawak na nakangiti pero ang kanyang mata ay nagsasabi ng kabaliktaran ng kanyang pinapakita. Sunod na pinagmasdan ni Jenna ang dalawang lalaking nakatayo sa likuran ng tatlo. Unang tinignan ni Jenna ang lalaking nakangiti rin ng malaki habang nakatingin sa kamera. Pero kagaya ng babae mukhang kagagaling lang ng lalaki sa iyak. Dahil ang kanyang mga matay mukhang namamaga pa. Lumipat ang tingin ni Jenna sa isa pang lalaki na nakatayo sa likuran. Kung ang iba'y nakangiti, ito naman seryosong nakatingin sa kamera na para bang labag sa kanyang kalooban na magpakuha ng litrato. What are you doing? Halos mapatalo sa gulat si Jenna dahil sa lalaki nagsalita sa kanyang likuran. Sorry po. Kinakabahang sambit niya at bumalik sa pagkakaupo sa sofa kanina. Tinignan niya ang lalaki at ito ang lalaking seryosong-seryoso sa litrato. Kagaya sa picture, ganon din ito sa personal. Nakakunot ang noo na nakatingin kay Jenna. Di ka pa nga nagsisimula, nangingialam ka rin ng gamit dito. Seryosong sambit nito. Hindi po sir tinitignan ko lang yung litrato niyo. Sagot naman ni Jenna at napayuko. Naglakad ang lalaki papunta sa isang upuan nakaharap ni Jenna. Ngayon lang nakaramdam ng ganitong kaba si Jenna sa buong buhay niya. Na para bang mamamatay siya sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Manang Celia told me that you are the new applicant. Where's your resume? Kunot noon itong tanong. Kinakabahan namang inabot ni Jenna ang folder sa lalaki. Masamang tumingin ito sa kanya bago binuksan ang folder na may lamang resume. Kabadong-kabado siya. Hindi malaki ang sasahurin mo dito dahil marami kayo. Ang gagawin mo lang, panatilihing malinis sa mga kwarto sa buong mansyon. Di ka nag-iisa, may katulong ka. Kaya hindi sapat ang kikitain mo dito para makapag-aral ng kolehiyo. Lalo na kung may pamilya kang pinapakain. Wala na po akong pamilya, sir. Ako na lang po bumubuhay sa sarili ko. Tsaka tingin ko naman po sapat na 10,000 sa isang buwan. Makakapag-ipon na po ako noon. Sagot ni Jenna at tipid ng ngumiti. Pero sa lahat ng sinabi niya, hindi man lang nagawang tumingin ng lalaki sa kanya. We have a contract here. May kinuha ang lalaki sa kanyang likuran at inilabas sa isang folder. Lahat ng maririnig at makikita mo sa buong bahay, hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino. Yes po, sir. Stay in ka dito. May maid's room doon sa likod ng mansyon. May sari-sarili kayong kwarto. At ang day off mo lang linggo. Hindi ka rin pwedeng lumabas ng mansyon o kahit ng gate hanggat di ka inuutusang pumunta sa kung saan. Makakalabas ka lang kapag day off mo. At di rin kami pumapayag na palagi may dumadalaw na kahit sino dito sa bahay namin. Ayaw namin na outsider. Naintindihan mo? Agad namang tumango si Jenna na magtama ang tingin nila nito. Ang kaba niya nadagdagan sa sobrang higpit ng mansyon na ito. Yes, sir. Sagot niyang muli. Sign here. Tinuro ng lalaki ang ibabang bahagi ng kontrata at inabot kay Jenna ang ballpen para makapirma ito ng contract. Nang matapos ang pagpirma ni Jenna ng kontrata, kinuha na ng lalaki ang folder ni Jenna maging ang contract na kanyang nilagdaan. You can start tomorrow. Sasabihin na lang ni Manang Celia ang iba pang rules dito sa mansyon once nagsimula ka na. Sagot lamang ng lalaki at naglakad na ito paalis. Napahinga naman ng malalim si Jenna dahil sa nanginginig pa siya habang kausap ang lalaki. Aalis na sana siya ng mansyon. Pero mabilis siyang napatingin sa pinto kung saan dire-diretsong naglakad ang isang babae na nakasuot ng shades at may kasama pang mga bodyguards. Where's Dean? Seryosong tanong nito sa katulong na sumalubong sa kanya para kunin ang kanyang gamit na dala. Tinanggal nito ang shades sa tagtama ang tingin nila ni Jenna. Oh, nag-a-apply ka bilang katulong? Nakangiti nitong tanong. Dahan-dahan namang tumango si Jenna na may halong kaba.
Naglakad ang babae palapit sa kanya na may ngiti sa labi. Ako nga pala si Rachel, mami ni Dean. Pakilala nito at inilahad ang kamay sa harapan ni Jenna. Jenna po. Sagot niya, tinanggap ang kamay ni Rachel. Anyway, na-meet mo na ba ang anak ko? Dean, come here! Sigaw ni Rachel. Bumaba naman si Dean at naglakad palapit sa kanila. Muli siyang nakaramdam ng kaba na magtama ang kanilang paningin. Dean pala ang pangalan niya. Tanong ni Jenna sa isipan. Napahinga siya ng malalim at pilit pinapakalma ang sarili. I already told her about the rules. Tanggap na siya. Bukas siya magsisimula. Good. Huwag na kayong tumanggap ulit. Magagalit na si Daddy. Sa sobrang dami ng katulong. Seryoso ang saad ni Rachel sa anak. Di ba yun naman ang gusto niya? Kunot noong sagot ni Dean sa kanyang ina at nilagay ang dalawang kamay sa bulsa ng pantalon na para bang bored na bored dito sa ginagawa. Hayaan mo siya. Where's your dad? Hindi ko siya nakita sa opisina. Wala din doon ang kuya mo. I don't know. Kauwi ko lang. I have a lot of things to do. If you don't need anything, excuse me. Sagot ni Dean at tumalikod na para bumalik ng kwarto. Takang-taka naman si Jenna sa kanyang narinig. Si Rachel ang asawa ng governor, kaya sobrang ganda nito. Muling tumingin si Rachel kay Jenna at malawak ng umiti. Pasensya ka na kay Dean, iha. Mukhang natarayang kanya kanina. Ganun talaga ang personalidad nun. Pero mabait naman, hindi nga lang friendly. O sige na, pwede ka na muna umuwi. See you tomorrow, Jenna. Tumango naman si Jenna at magalang na nagpaalam kay Rachel. Nang makalabas siya ng mansyon, napahinga siya ng malalim dahil sobrang bigat ng aura sa loob nun. Hindi lang ata paintings ang makikita ni Jenna sa loob ng mansyon. Maging ang ilang sekretong tinatago ng kanilang pamilya, mukhang malalaman niya rin. Ganon sila ka-protective sa mga sikreto nila, kaya hindi pwedeng lumabas sa mga katulong. Dahil natatakot silang may magsalita. Seryosong sabi ni Edward nang sabihin ni Jenna ang kanyang nalaman at narinig mula sa loob. Kanina lang ako nakaramdam ng takot nung nakaharap ko yung Dean. Isa siya sa mga anak ng governor. Pakiramdam ko pinapatay na ako ng paunti-unti. Huwag ka na lang kaya tumuloy. Natatakot na ko eh. Singit ni Justin na kuya niya. Gusto na ring umatras ni Jenna. Dahil mukhang mapapahamak nga siya sa loob ng mansyon. Pero kailangan niya itong panagutan dahil nasimulan niya na. Tutuloy ako, kuya. Gusto ko na rin ilabas ang baho ng pamilya nila kung ano man yun. Sagot ni Jenna. Napahinga ng malalim ang kanyang kuya dahil wala na siya magagawa sa gusto ng kanyang kapatid. Kinabukasan maaga pa lang nasa mansyon na si Jenna para simulan ang kanyang trabaho. Binigyan na rin siya ng damit na kanyang gagamitin. Linisan mo muna ang kwarto ni Ma'am Rachel. Utos ni Manang Celia kay Jenna. Sasamahan ka ni Angel at ang bilin ko, ha? Sundin mo na lang para wala tayong gulo dito. Tumango naman si Jenna at naglakad na siya papunta sa kwarto ni Rachel. Kasama si Angel na tahimik lang at di man lang makausap. Nang makarating sila sa loob, wala na dun si Rachel. Ang magulong kwarto naman ang bumungad sa kanila na ipinagtaka ni Jenna. Bakit ganito kakalat? Kunot noong tanong ni Jenna. Maglinis ka na lang, wag ka na magtanong. Sagot naman ni Angel at nagsimula ng maglinis. Wala namang magawa si Jenna at tumulong na lang din maglinis. Pero palihim siyang nagmamasid sa buong paligid ng kwarto ni Rachel. Baka sakaling makakuha siya ng ebidensya. Naging maayos ang unang araw ni Jenna sa mansyon. Dahil tahimik lang yon, wala kasi doon ng pamilya, dahil may exhibit silang pinuntahan at kailangan ng governor pati pamilya nito. Nang sumapit ang gabi, muling nag-ingay sa mansyon nang isa-isang nagsidatingan ng kanilang amo. Coffee please. Nakangiting sigaw ng lalaki na sa tingin ni Jenna, kapatid ni Dean. Nataranta ang mga katulong sa kusina habang gumagawa ng kape. Nang magawa nila yon, kaagad nilang ibinigay sa lalaki na nakaupo sa sofa ang kape habang nanonood ng TV.
Maya-maya pa pumasok na si Rachel na mukhang pagod na pagod. Nagulat pa si Jenna nang tanggalin ni Rachel ang kanyang suot na coat at bumungad ang mga pasa ni Rachel sa braso. Hi, Jenna. Nakangiting bati ni Rachel na makita nito si Jenna na nakatingin sa kanya. Napatingin din ang lalaking nanonood ng TV kay Jenna. Bahagyang umiti si Jenna kay Rachel at yumuko bilang pagbati. Ricky, umayos ka nga ng tayo. Where is Dean? Sambit nito kay Ricky. I don't know, baka nasa kwarto niya na. Sagot naman ni Ricky at humigop sa kanyang kape. Jenna, pakisuyo nga pakitawag si Dean sa kanyang kwarto. Nakangiting utos ni Rachel kay Jenna. Kahit nagtataka, ang babae ngumiti pa rin siya bago umakyat sa taas para puntahan si Dean. Lalong napakunot ang noon ni Jenna nang maisip niya ang pasa sa katawan ni Rachel. Pero hindi man lang nito iniinda na parabang sanay na ito sa ganon na pangyayari. Nang makarating si Jenna sa kwarto ni Dean, kumatok siya ng 3 beses pero walang sumasagot mula sa loob. Sir Dean! Tawag po kayo ni Ma'am Rachel! Mahinang tawag ni Jenna mula sa labas ng kwarto. Habang ang lalaki naman, binabaliwala ang tawag na kanyang naririnig mula sa labas. Nakatingin lamang si Dean sa kanilang family picture. Simula na magkaroon siya ng isip at mamulat sa ginagawa ng pamilya niya, gusto niya nang umalis sa mansyon na ito. Pero dahil sa higpit ng kanyang ama hindi niya magawa. Sir Dean! Sigaw muli ni Jenna mula sa labas ng kwarto. Inis namang naglakad si Dean papunta sa kanyang pinto at galit na binuksan yun. Bumungad sa kanya mukha ni Jenna na nakangiti. Kaya nawala ang kanyang inis na kanyang ipinagtaka din. What? Seryoso niyang tanong. Tawag ko kayo ng mommy niyo? May kailangan po yata sa inyo. Nag-aalangan ang sagot ni Jenna at muling ngumiti. Susunod ako. Sagot naman ni Dean at nagpaalam na sa kanya si Jenna. Sinundan niya na lamang ito ng tingin. Naguguluhan si Dean sa kanyang sarili kapag kaharap niya ang babae. Kagaya kahapon. Inis na inis siya nang bumaba pero na makita niya ang mukha nito, bigla na lang siyang kumalma. Ang kanyang dibdib ay hindi matigil sa bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Pero ayaw na yung intindihin ni Dean dahil may mas mahalaga pa siyang problema na dapat solusyonan at yun ay kung paano siya makakaalis sa mansyon na ito. Alam na kaagad din ang sasabihin ng kanyang ina. Hindi nga siya nagkamali. Yun agad ang bungad nito. Where's the painting? Natapos mo ba? Napahinga ng malalim si Dean habang nakatingin sa kanyang ina at sa braso nitong puro pasa. Sinaktan ka na naman ang asawa mo. Kunot noong tanong nito. Mabilis namang kinuha ni Rachel ang kanyang coat at tinakpan ang kanyang pasa. Answer my question, Dean. We need your art and exhibit next week. Hindi pwedeng wala tayong maipakita sa kanila dahil nangako ang daddy mo. Sambit naman ni Rachel. Napakunot ang noon ni Jenna habang nakikinig sa mag-iina. Tahimik lang kasi itong naglilinis sa gilid. Paano ko magagawa ang painting na yun? Alam mo namang ayaw ko sa pamilyang to. I won't do that. Sagot ni Dean. Mami, mag-hire ka na lang kasi ng artist na siyang magpipinta ng portrait. Suhestyon naman ni Ricky. Hindi nga pwede. Ayaw ng daddy mo at ng lolo mo. Sagot naman ni Rachel at muling tumingin kay Dean. Anak, please. Di mo ko anak. Sagot naman ni Dean at muling naglakad pabalik sa kanyang kwarto. Lalong nagtaka si Jenna sa kanyang narinig. Gulong-gulo na siya sa pamilya ng governor. Hindi niya pa nakikita ang painting pero ang dami niya nang nalaman. Hindi nagtanong si Jenna sa ibang katulong dahil hindi naman nagsasalita ang mga ito. Nang sumapit ang gabi, siniguro muna ni Jenna na tulog na ang lahat. Bago siya lumabas ng kwarto at nagsimulang maglakad malayo sa maid's room para tawagan si Edward at sabihin ang kanyang nalaman. What? Di niya anak si Dean? How? Paano nangyari yon? Gulat na tanong ni Edward sa kabilang linya. Hindi ko pa alam. Pero sasabihin ko agad sa'yo kapag may nalaman ako. Nagpaalam na siya kay Edward at babalik na sana sa maid's room nang
makita niya naglalakad si Dean papunta sa kanyang gawi. Nataranta naman si Jenna at di alam kung saan magtatago. Nagkunwari na lamang siyang naglalakad-lakad dahil hindi siya makatulog. Wala din naman siyang tataguan dahil patag ang parte ng mansyon kung saan siya naroon. Bahagyang nagulat si Dean na makita si Jenna na naglalakad papunta sa kung saan. Bakit di ka pa natutulog? Seryosong tanong ni Dean na makalapit siya kay Jenna. Di po ako makatulog, sir eh. Naninibago pa ho ako sa kwarto, kaya lumabas mo muna ako para magpahangin. Sagot ni Jenna na hindi pinansin ni Dean. Nakatitig lang ang lalaki sa mukha niya at sinusuring mabuti ito. Napahinga ng malalim si Dean nang wala siyang nakitang kakaiba kay Jenna. Umiwas siya ng tingin kay Jenna at tumingin sa malayo. Mauna na po ako, sir. Paalam ng babae. Stay here. Napakunot ang noon ni Jenna sa sinabi ni Dean. Pero kahit nagtataka siya, sinunod niya ito. Mahilig ka ba sa painting? Seryoso ang tanong ni Dean kay Jenna. Napatingin naman si Jenna sa lalaki. Alam kaya ni Dean na hinahanap ko ang painting sa kanila? Tanong niya sa isipan. Yes sir, pero hindi ho ako marunong mag-paint. Nahihiyang sagot niya pero ang totoo, hinuhuli niya si Dean. Alam ko narinig mo ang usapan namin kanina sa loob. They want me to paint our family picture. Nasimulan ko na pero hindi ko magawang tapusin. Malungkot na sambit ni Dean. Bakit naman ho? Kunot noong tanong ni Jenna. Hindi ko kayang isama sarili ko sa family picture na yon. Sagot ni Dean at napayoko. Nakaramdam si Jenna ng awa para kay Dean. Para siyang apektado na makita ni Jenna ang bahagyang pagtulo ng luha ng binata. Sir, I'm sorry. Agad pinunasan niya ang luha. Ngunit nagpatuloy yon sa pag-agos. Tumalikod na lamang siya. Hindi alam ni Jenna kung anong gagawin niya kay Dean. Gusto niya yakapin ang lalaki. Pero wala siyang karapatan gawin yon. Isa lang siyang katulong sa mansyon at amo niya si Dean. Sir, kung ano man po yung dinadala niyo, labas niyo na lang ho. Dito lang po ako. Umiling lang si Dean at tahimik na humigpi. Ang tagal niyang tinago ang nararamdaman niya. Hindi niya mailabas ang pakiramdam niya kapag umiiyak siya ng mahina. Dahil pakiramdam niya, mahina ang tingin niya sa sarili. Pero ngayon nakasama niya si Jenna na bahagyang tinatapik-tapik ang kanyang likod, parang may kakampi siya. Pakiramdam niya wala siyang dapat ikabahala. Pakiramdam ni Jenna may nangyayaring ang hindi maganda sa loob ng mansyon. Isang araw pa lang siya pero ang dami niya nang nalaman. At eto ngayon si Dean, nakita pa niyang umiyak. Thank you. Pakiramdam ko hindi na ako nag-iisa. Sambit ng lalaki sa kanya bago ngumiti. Ngumiti rin si Jenna. Basta sir, kapag kailangan niyo po ng kausap, nandito lang po ako. Willing po akong samahan ulit kayo sa pag-iyak o kaya kapag malungkot kayo. Simula ng gabing yun, marami nang pumapasok sa isip ni Jenna. Pero nawala yun lahat ng isang gabi lang. Habang naglilinis siya ng kwarto ni Rachel, bigla na lamang siya nakarinig ng kalampag mula sa labas. Nataranta siya kung saan pupunta dahil nasa loob siya ng banyo ng kwarto ni Rachel. Ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo? Huwag mong pakikialaman ng buhay ko. Galit na sigaw ng gobernador kay Rachel. Dinig na dinig ni Jenna ang malakas sa pag-iyak at pagmamakaawa ng babae sa kanyang asawa. Tama na please, tama na. Di ka nadadala. Gusto mo bang patayin na kita ng tuluyan? Sigaw ng governor, kaya nanlaki ang mata ni Jenna. Kinakabahang kinuha ang kanyang cellphone para i-record ang nangyayari sa loob ng kwarto. Hindi nakikita ni Jenna ang mga ito dahil may pinto ang banyo. Tanging boses lang ang naririnig niya. Hindi naman sumagot si Rachel sa kanyang asawa. Tanging pag-iyak lang ang kanyang nagagawa habang sinasabunutan ng kanyang buhok. Hindi magawang humingi ng tulong ng babae kahit kanino. Dahil lahat ng tao sa bahay takot sa governor.
maging sa ama nito. Tandaan mo, asawa lang kita sa papel. Hinding-hindi kita minahal, naintindihan mo? Wala kang karapatang pagbawalan ako sa gusto kong gawin. Kahit makapagtalik pa ako sa maraming babae dyan, wala kang pakialam. Sigaw ng governor kay Rachel at muling sinampal. Sasampalin pa ulit sana ng governor sa Rachel pero mabilis pumasok ng kwarto si Dean, naggalit na galit ang mukha. Subukan mo sampalin siya ulit. Galit na sigaw nito. Mabilis lumapit sa kanyang ina. Isa ka pa! Hanggang kailan ka magpapabigat sa pamamahay na to? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang painting na pinapagawa ko sa'yo? Sigaw ng governor kay Dean. Ilang beses ko rin bang sasabihin na hindi ko gagawin ang painting na yon? Wala ka talagang kwenta. Sigaw muli ng kanyang ama. Lumapit ito kay Dean at akmang sasampalin siya. Pero mabilis na kailag ang binata. Kasama ng kanyang ina. Di ka ba naawa sa asawa mo? Palagi mo na lang siya sinasaktan. Sa tingin mo ba, mananatili pa yung posisyon mo kapag nagsalita ako sa mga pulis tungkol sa ginagawa mo sa amin? Seryoso ang sambit ni Dean habang inaalalayan si Rachel. Subukan mong gawin yan. Kalilimutan ko anak kita. Patagal mo naman na talaga ako kinalimutan, di ba? Simula nang hindi ko tinanggap yung posisyon na yan, gusto mong sumunod ako sa yapak ni Kuya sa politika. Asa ka? Hindi mangyayari yun. Tama na. Umiiyak na sambit ni Rachel sa anak. Dahil natatakot din si Rachel na baka pati si Dean madamay at saktan ng kanyang asawa. Wala ka talagang kwenta! Sigaw ng kanyang ama. Nakita nito ang mga gamit sa lamesa at pinagkakalat lahat yun sa sahig. Ang mga babasaging gamit ni Rachel nabasag. Ngunit walang pakialam doon ng governor. Lahat kayo walang kwenta! Lahat ng yun nasaksihan ni Jenna na bahagyang binuksan ang pinto ng CR para makuhanan niya ng video ang pangyayari. Maging siya natatakot din sa kanya nakita. Kaya na makuha ni Jenna lahat ng kanyang dapat makuha, tinigil niya ang pagre-record. Lumayas kayo sa pamamahay ko! Sigurado ka? Natatawang tanong naman ni Dean at ngumisi sa kanyang ama. Baka pagsisihan mo kapag umalis ako sa bahay na to. Napatikil ang kanyang ama nang may mapagtanto. Galit itong binasag ang vase bago tinignan ng masama si Dean at ang asawa. Naglakad ang governor palabas ng kwarto na masama ang tingin sa kanilang dalawa. Habang si Dean naman tinulungan makaupo ang kanyang ina na nanghihina. Dahil sa natamo sa kanyang asawa. I already told you before, umalis na tayo dito. Tangina naman, hanggang kailan ka magpapakaalipin sa asawa mo? Ganyan na yung ginagawa sa'yo, pumapayag ka lang. Di pa nga magaling ang pasamo na dagdagan na naman ngayon. Wake up! I can't. Umiiyak na sagot ni Rachel sa kanyang anak. Ba't di mo maiwanan yung lalaking yun, ha? Di nga kita tinatawag na mommy. Na nag-uusap tayo noon pa lang, natatawagin kitang mommy kapag umalis ka na sa mansyon na to. Pero hindi mo ginawa. Wala ka ba talagang pakialam sa akin? Anak ba talagang tingin mo sa akin? Kahit ngayon lang Kahit ngayon lang maawa ka sa sarili mo. Umiiyak na sa Dean habang niyayakap ang ina. Lalong napaiyak si Rachel dahil sa ginawa. Sa buong buhay ni Rachel, ngayon lang siya niyakap ni Dean ng ganito. Hindi siya tinatawag ni Dean na mommy o kahit na ano dahil galit sa kanya ang anak. Gusto kasi ni Dean na umalis na ng mansyon upang hindi na siya sakta na asawa. Ngunit hindi naman magawang umalis ni Rachel dahil sa isang dahilan. Samantala, hindi mapakali si Jenna sa loob ng CR. Habang nakikinig pa rin sa labas. Tahimik na buong silid maliban sa iyak ni Rachel at Dean. Aalis na sana si Jenna sa pinto ng CR. Nang saraduhan na ni Jenna ang pinto, lumika ng ingayon. Dahil doon nakuha ang atensyon ng mag-ina. Nagkatinginan ng mag-ina bago naglakad palapit sa CR. Nang tuluyang buksan ni Dean ang pinto, bumungad sa kanyang kabadong-kabadong si Jenna. Jenna! Kunot toong sambit ni Dean. Sir, what are you doing here? Magpapaliwanag sana si Jenna, pero hindi niya na natuloy dahil nakita ni Jenna na bigla na lang natumba si Rachel. Si Ma'am Rachel! Sigaw niya at tinuro pa ang ginang.
Nataranta si Dean at mabilis tumakbo papunta kay Rachel para tulungan ito. Mabilis na binuhat ni Dean ang ina at tumakbo palabas ng kwarto. Dean, what happened to her? Kunot noong tanong ni Ricky na kalalabas na ng kwarto. Hindi siya sinagot ni Dean at nagpatuloy lang sa pagtakbo kasunod ni Jenna. At walang nagawa si Ricky kundi sumunod kay Dean, na dumiretso sa kotse para isakay ang kanyang ina at dalhin sa ospital. Marunong ka mag-drive? Tanong ni Dean kay Jenna. Natataranta namang tumango si Jenna. Walang pasabing inabot ni Dean ang susi sa babae. Faster! Dalhin natin siya sa ospital. Kahit natataranta, mabilis na umikot si Jenna sa driver's seat para siyang magmaneho. Habang si Dean naman at ang kanyang ina nasa backseat. Dean, what are you doing? Di mo pwedeng dalhin si Mommy sa ospital. Sigaw ni Ricky at pilit na kinakalampag ang kotse. Drive faster! Saad ni Dean kay Jenna. Nang mabuhay niya na ang makina ng kotse, nagsimula na siya magmaneho. Pero pumunta sa gitna kung saan dadaan ang kotse si Ricky at pilit pinababa si Dean. Sagasaan mo kung ayaw tumabi. Kabadong-kabado si Jenna habang pinipindot ang horn ng kotse. Pero matigas si Ricky kaya walang nagawa si Jenna kundi atras ang kotse para lang umalis sa daanan si Ricky. Nang makaalis sa daanan ng isa, mabilis siyang nagmaneho palabas ng mansyon. Nagmaneho siya sa abot ng kanyang makakaya para makarating agad sila ng ospital. Mabuti na lang at walang traffic kaya mabilis sila nakarating. Nang dumating sila, agad inasikaso si Rachel ng mga doktor at nurse. Habang si Dean naman natataranta naghihintay sa labas ng emergency room kasama si Jenna. Sir, maupo po muna kayo. Napatingin si Dean sa kanya. Bago ito naglakad palapit at umupo sa tabi ni Jenna. Tahimik sila. Habang nakaupo. Sir, sorry po pala kanina. Naglilinis lang po ako ng CR, hindi ko po sinasadyang. Di ko hinihingi ang paliwanag mo. Just don't say anything to anyone. Dahil lahat tayo pwedeng mamatay. Saad ni Dean sa halos pabulong na paraan. Kung di niyo po mamasamain, gusto ko po sana magtanong. Seryosong tumingin si Dean sa kanya. Bakit po gano'n na lang itrato ni Gov si Ma'am Rachel? Di po pa mag-asawa sila? Kunot noong tanong ni Jenna. Umiwas ng tingin si Dean kay Jenna at napahinga ng malalim. Dahil maraming babae ang hayop na yun. Hindi niya talaga mahal si Mommy. Gusto niya lang may ilabas sa publiko. Kaya hindi kami makaalis-alis sa mansyon. Pero si Mommy alam ko may iba pang dahilan kaya hindi siya makaalis. Sagot ni Dean at halata ang galit sa boses. Bakit hindi mo tinatawag na Mommy si Ma'am Rachel? Kung narinig mo ang sinabi ko, masasagot ang tanong mo. Hindi na nagsalita si Jenna at nakatingin lang siya kay Dean. Hindi kasi akalain ni Jenna na ganito ang nangyayari sa loob ng mansyon. Sinasaktan ng governor ang asawa at anak, lalo na si Dean. Pero ang tunay na plano at misyon ni Jenna hindi niya pa nagagawa. Iba ang kanyang nasaksihan at nalaman. Sir, ba't di mo nalang ituloy yung painting? Baka magbago sigaw kapag tinapos mo yun. Suhestyon ni Jenna kay Dean. I can't. Ayaw mo ba malagay ang arts mo sa museum? Kagaya ng sikat at mahal na painting? Kaya lang, nawala pala yun sa museum, no? Sayang. What do you mean? Kunot noong tanong ni Dean. Sir? Kinakabahan niyang sagot. Fan ka ba ng painting na yun? Yes, sir. Kung di niyo po natatanong, marunong po ako mag-paint, kaya lang hindi ako magaling. Gandang-ganda nga po ako sa painting na yun eh. Isa po yung sa dahilan kaya palagi akong pumupunta ng museum para makita ko yung painting na yun. Kaso nabalitaan ko na wala eh. Pagsisinungaling niya. Sandaling natahimik si Dean na para bang may malalim na iniisip. Nagkaroon ng kung ano-anong teorya si Jenna sa kanyang isipan. Posibleng ang nasa mansyon nila din ang nawawalang painting sa museum. Pwede mo ba akong tulungan? Bahagyang nagulat si Jenna sa sinabi ni Dean. Saan po? Naguguluhan niyang tanong. Mag-paint. Di ba sabi mo mahilig ka sa painting at marunong ka? Gusto kong tulungan mo ako. Seryosong sambit nito. Napalunok si Jenna. Ngunit wala na siya magawa kundi pumayag. Maganda na rin na mapalapit siya kay Dean para malaman ni Jenna ang ibang sikreto ng pamilya.
Nang makabalik silang dalawa sa mansyon, galit na galit ang gobernador kay Dean. Bakit mo dinala si Rachel sa ospital? Talaga bang sinusuway mo ako? Galit itong sigaw. Ano pang gusto mong gawin ko? Tumunga nga sa kwarto niya. Muntik na siya mamatay dahil sa ginawa mo. Tapos iniisip pa rin ang reputasyon mo bilang gobernador? Dean, tama na yan. Singit ni Ricky. Hindi, kuya. Sawang-sawa na ako sa inyo. Puro nalang politika iniisip nyo kahit gulong-gulo na ang pamilyang to. Kailan ba mabubuo ang pamilyang to? Nakakapagod na kayo maging pamilya. Gusto mong gawin? Umalis sa mansyon? Bakit ano bang kaya mo? Wala ka pa may pagmamalaki. Di mo pa kaya mabuhay nang wala ako. Gusto na umalis ni Jenna doon dahil nagkakagulo na naman ang mga ito. Pero wala siyang madaanan dahil nakaharang ang mga ito. Natatakot din siyang gumalaw dahil baka siyang pag-initan ng governor. Sasagot na sana si Dean. Pero napatingin silang lahat sa matandang pababa na hagdan kasunod ng 3 maid. Napakunot ang noon ni Jenna na mapansin na magugulong pananamit ng katulong na kasunod ng matanda. Ano na namang kaguluhan to? May halong galit na tanong ng matanda habang naglalakad pababa. Dad, sambit ng governor. Imbes na si Dean ang tignan na matanda, napako ang tingin nito kay Jenna. Nakaramdam siya ng takot. Nang magsalubong ang kanilang paningin, ngumiti ng nakakaloko ang matanda habang pinagmamasta ng kabuuan ni Jenna. Mabilis na humarang si Dean sa unahan ni Jenna para takpan ito. Bahagya pang hinarang ni Dean ang braso. Siya ba ang bagong katulong? Nakangising tanong ng matanda. Don't you dare touch her! Masamang tumingin ng governor kay Dean na para bang pinagsasabihan nito. Nakaramdam ng takot si Dean para kay Jenna. Alam kasi ni Dean kung gaano kasama ang kanyang lolo. Ayaw ni Dean na pati si Jenna mabiktima ng kanyang lolo. Dean! Saway ni Ricky. Ayaan niyo siya? Ano ba pinag-aawayan niyo? Kanina pa kayo sigaw na sigaw. Jenna, bumalik ka na sa kwarto mo. Huwag kang lalabas hanggat di kita tinatawag. Naiintindihan mo? Bulong ni Dean sa kanya. Dahan-dahang tumango si Jenna at mabilis tumakbo papunta sa likod ng mansyon. Nakahinga siya ng maluwag na makapasok sa kwarto. Pero hindi pa man siya nagtatagal doon, narinig niya sa kabilang linya ang pag-iyak ng kasamahan na kanina kasabay bumaba na matanda. Hayop siya! Hayop siya! Umiiyak nitong sigaw na nasa kabilang kwarto. Binaboy niya tayo! Binaboy niya tayo! Gusto ko nang umuwi! Kung ano-ano pang naririnig ni Jenna sa kabilang kwarto na hinaing ng mga ito. Hindi man magbanggit ng pangalan ng 3, alam ni Jenna kung sinong tinutukoy. Napakuyom ang kamao ni Jenna habang iniisip kung paano niya mabubunyag ang sikreto ng pamilya ng governor. Ilang minuto ang nakalipas may kumatok sa pinto ng kwarto. Buong akala niya si Dean yun, kaya dali-dali niyang binuksan. Nang mabungaran niya, hindi niya akalain na lolo ni Dean ang nasa labas. Nakaramdam siya ng takot na magsalubong ang tingin nilang dalawa. Ang ngiti nito mas lalong lumaki ng pinagmasdan ng kanyang buong katawan mula ulo hanggang paa. Bakit ho? Wala ka bang ginagawa? Pwede mo ba akong i-massage? Hindi po ako marunong eh. Pagdadahilan ni Jenna. Narinig kasi ng 3 ang boses ng matanda kaya natakot na naman sila. Pero mas natakot sila para kay Jenna, na baguhan palang mabibiktima na ng matanda. Lumapit ang matanda kay Jenna para hawakan siya at pilitin. Sige na, masakit kasi likod ko. Hindi nga po ako marunong. Sagot naman ni Jenna habang iniiwas ang kanyang braso sa matanda na gusto siyang hawakan. Mas lalong lumapit ang matanda kay Jenna at konting-konti na lang mahahawakan na siya. Get off her! Sigaw ni Dean sa hindi kalayuan. Mabilis na tumakbo si Dean papunta kay Jenna. Nang makalapit siya, tinulak niya ang matanda palabas ng kwarto ng babae. Dean? Kinakabahang tawag ni Jenna. Ang buong katawan niya nanginginig. I already told you. Wag na wag mong gagalawin si Jenna. Lahat na lang ba? Lahat na lang ng katulong natin ginagalaw mo. Hindi nagsalita ang matanda. Galit itong tumingin kay Dean maging kay Jenna. Tumalikod ito nang walang sinasabi at naglakad palayo. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Dean kay Jenna. Dahan-dahan namang tumango ang babae.
pero ang kanyang katawan nanginginig pa rin. Ilang segundong pinagbasa ni Dean si Jenna bago lumapit sa dalaga at niyakap. I'm sorry. Kumunot ang noon ni Jenna sa sinabi ni Dean. Bahagya ring gumaan ang kanyang pakiramdam sa yakap ng lalaki. Alam ni Jenna na hindi na siya ligtas sa mansyon na to. Kailangan niya nang mahanap ang painting. Kailangan niya na umalis sa lalong madaling panahon. Ilang araw ang nakalipas. Bumalik sa mansyon si Rachel at ang matanda naman ay wala dahil nasa ibang bansa. Ang governor at si Ricky naman abala sa kanilang trabaho sa politika. Si Dean ay palaging nasa kanyang kwarto. Naisip ni Jenna na puntahan si Dean sa kwarto para kamustahin. Hindi naman siya nabigo dahil pinagbuksan siya nito ng pinto nang kumatok siya. Gusto mo ng pagkain? Nakangiting tinaas ni Jenna ang pagkain na kanyang dala. Hindi naman sumagot si Dean pero hinayaan niya nakabukas ang pinto ng kanyang kwarto para makapasok ito. Di ako gutom. Pinagmasdan ni Jenna ang buong kwarto. Nanlaki ang kanyang mata na makita ang painting ni Dean. Mabilis siyang lumapit doon at manghang-mangha dahil kuhang-kuha nito ang nakalagay sa family picture nila. Pero gaya ng sabi ni Dean, wala siya sa mga painting na yon. Di mo pa rin pala tinatapos? Wala akong plano. Sayang naman. Ang ganda pa naman, pwede ito ilagay sa museum kapag natapos mo. Hindi nagsalita si Dean at nanatili siya nakatingin kay Jenna. Anong naramdaman mo? Nung makita mong wala sa museum yung pinakamamahal mong painting? Nanghinaya ako kasi syempre minahal yun na ibang tao tas kukunin lang ng ganon. Pagdadahilan ni Jenna, hindi niya naman kasi alam kung ano isasagot. Dahil hindi naman totoong gusto niya yung painting na yun. Hindi pa nga siya nakakapunta ng museum eh. Is that so? Sambit na lamang ni Dean. What if tapusin mo na tong painting mo para hindi na magalit sa'yo yung daddy mo? I don't. Siya lang makikinabang kapag ginawa ko yan. Nang matapos si Jenna sa pakikipagkwentuhan kay Dean, lumabas na siya. Halos lahat ng kwarto sa mansyon napasok niya na. Pero lahat ng yun wala doon ang painting kaya nagtaka si Jenna kung nandito ba talaga ang painting o wala. Sumapit ang gabi, mabilis na tumawag si Jenna kay Edward. Sigurado ka bang nandito sa mansyon na to yung painting? Seryosong tanong niya kay Edward. Yes, wala ka pa rin ba nakikita? Wala. Lahat ng kwarto napasok ko na, wala rin kahina-hinalas sa mga tao dito. Jenna, malaki ang mansyon nila. Hanapin mo pa. Alam ko may hidden room sila sa mansyon, kaya hanapin mo kung saan. Para malaman natin kung nandun ba o wala. Ani Edward sa kanya. Napahinga siya ng malalim at nagpaalam na kay Edward. Napapikit si Jenna habang dinadama ang malamig na hangin na tumatamas sa kanyang katawan. Habang tumatagal siya sa lugar na ito, mas lalo nagiging komplikado ang lahat para sa kanya. Jenna, tawag ng kung sino. Napatingin naman si Jenna sa naglalakad palapit sa kanya. Kumunot ang kanyang noo na makita si Rachel. Bakit ho? Gusto ko sana humingi ng pabor sa'yo. Ayos lang ba? Ano po ba yun? Napansin ko kasing malapit kayo ni Dean sa isa't isa. Pwede bang pilitin mo siyang tapusin ng painting? Napaiwas ng tingin si Jenna. Alam niya kasing hindi niya mapipilit si Dean dahil ayaw talaga nito gawin ang painting na yon. Sa tingin ko po, malabo po makinig siya sa akin. Alam ko pong alam niyo ang dahilan dahil mommy niya kayo. Kung ba't ayaw tapusin ni Dean ang painting na yon. Napayuko si Rachel, takang-taka namang tumingin sa kanya si Jenna. Kung di niya pumamasamain, ano po ba yun? Napahinga ng malalim si Rachel bago hinawakan ang kamay ni Jenna. At hilahin ito kung saan. Isa to sa iniingatan ng governor. Panimula ni Rachel. Nakaramdam siya ng kaba kaya mabilis niyang binuksan ang phone para i-record ang mangyayari. Please, huwag ka magsasalita tungkol dito kahit kanino. Pumunta sila sa likod ng mansyon. May pinindot lang doon si Rachel at bigla na lang bumukas ang pinto sa ilalim. Gulat na gulat si Jenna na makita niya ang hagdan. Malakas ang kutob niya na dito nakatago ang painting kaya sumunod siya kay Rachel. Dahil nauna itong bumaba. Nang nasa loob na sila, napansin niyang malinis doon. Maliwanag din na hindi akalain ni Jenna na may ganong room doon. Nang tuluyan na sila makababa, nagulat siya sa dami ng painting na nasa loob.
Hindi lang painting kundi mga antigong kagamitan. Isa ito sa koleksyon ng governor na ayaw niyang pinapakialaman ko. Sambit ni Rachel habang naglalakad. Huminto lamang siya nang nasa harapan na nila ang malaking painting na nawawala sa museum. Nakikita mo yan? Isa yan sa dahilan kung ba't palagi akong binububog ng governor. Gusto ko kasing ibalik yan sa museum dahil hindi yan dito nararapat. What are you doing? Galit na tanong ni Dean mula sa kanilang likuran. Mabilis na tinago ni Jenna ang kanyang cellphone. Lumabas na kayo bago pa dumating ang asawa mo. Siguradong papatayin ka na nun. Galit na sambit ni Dean. Dahil maging si Jenna kinakabahan na rin, sumunod na lang siya kay Dean. Lahat ng ebidensya na kailangan niya nakuha niya na. Sasabihin niya na lang kay Edward ang lahat. Nang makalabas silang tatlo, pumasok na sa loob ng mansyon si Rachel na iwan silang dalawa. Palihim namang nagtitipa si Jenna ng mensahe sa kanyang cellphone para papuntahin na si Edward sa mansyon dahil umuwi na ang buong pamilya. Jenna. Tawag ni Dean. Sorry. Sambit na lamang niya at tumalikod na kay Dean. Jenna, wait. I'm sorry nakita mo. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin, Dean. Pumasok ka na sa loob. Jenna, I like you. Nanlaki ang mga mata ni Jenna sa biglaang pag-amin ni Dean. Ano? I really like you. The first time I saw you, I already know that I like you. Dean, di tayo bagay. Tingnan mo ang itsura ko, oh. Katulong niyo lang ako. Sagot naman ni Jenna at kinakabahan. Dahil anumang oras darating na sila Edward. I don't care. Wala akong pakialam kahit katulong ka pa o ano, gusto kita. Napahinga ng malalim si Jenna dahil hindi niya pwedeng aminin kay Dean ang nararamdaman. Dahil masasaktan ng binata kapag nalaman nito ang totoong pakay niya. Masok ka na sa loob. No, hindi ako papasok hanggat di mo sinasabi sa akin ang nararamdaman mo. Seryosong sagot ng lalaki. Nagtangkang maglakad si Jenna para pumunta ng kwarto niya. Pero mabilis siyang hinila ni Dean palapit. Kaya napasandal siya sa dibdib ng lalaki. Konti na lang magdidikit na ang kanilang muka. Ilang segundo silang nasa ganoong posisyon nang maramdaman ni Jenna ang mainit na labi ni Dean. Nasa labi niya. Napapikit naman si Jenna habang dinadama ang mainit na halik. Hindi pa man nagtatagal ang kanilang halikan, mabilis na umalis si Jenna sa harapan ni Dean nang marinig ang sirena ng pulis. What is that? Kunot noong tanong ni Dean. Hinawakan ang kamay ni Jenna at sabay silang naglakad papasok sa loob ng mansyon. Ang kaba ni Jenna mas lalong lumakas nang marinig ang galit na governor at natatarantang matanda. Ang ibang katulong ay nagbubulungan habang nakatingin sa pinto, kung saan sunod-sunod na pumasok ang mga pulis. We have warrant of arrest, all of you. Sambit na isang pulis at pinakita yun sa lahat. Nabitawan ni Dean ang kamay ni Jenna nang lagyan si Dean ng posas sa mga kamay nito. Nang makita ni Jenna si Edward at ang kanyang kuya, mabilis siyang tumakbo papunta. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Justin kay Jenna. Nang magtama ang tingin nila ni Dean, takang-taka si Dean at nakaramdam ng galit para sa babae. Ikaw ang nagsabi sa kanila? I trusted you. Sambit ni Dean na may kasamang pag-iling. Let me explain, please. You don't need to. Galit na sagot ni Dean at mabilis naglakad papasok sa police car. Walang nagawa si Jenna kundi umiyak na lang. Alam niya sa kanyang sarili na mahal niya si Dean. Pero wala siyang magawa dahil trabaho niya ay pagtanggol ang mga biktima. Galit na galit ang governor habang nakatingin kay Jenna. Si Rachel naman ngumiti na lang kay Jenna at nagpasalamat pa. Lahat ng baho ng kanilang pamilya na bunyag sa pagtistigo ng katulong at maging si Jenna. Pero si Dean at Rachel napawalang sala dahil wala naman silang kasalanan. Ilang taon ang nakalipas, walang balita si Jenna tungkol kay Dean simula na makalaya ito. Pinagpatuloy niya ang pagtatrabaho bilang secret agent. Pero ang kanyang puso palaging may kulang kapag naiisip niya si Dean. Kuya, alis po muna ako. Pagpapaalam niya sa kanyang kuya at mabilis kinuha ang coat at susi ng kotse. Nagmaneho si Jenna papunta sa museum na palagi niyang pinupuntahan. Nang makarating siya doon, agad niyang pinuntahan ang painting na nakuha sa mansyon nila Dean.
Nakatitig lamang siya doon na may mapait na ngiti. Ito na lang ang palagi niyang pinagmamasdan kapag namimiss niya ang binata. Alam mo ba kung sino nagpinta niyan? Nakangiting tanong ng isang babae sa kanyang kaibigan. Hindi, sino ba? Ang dating anak ng governor, si Sir Dean. Napakunot noon naman si Jenna sa narinig. Lumapit siya sa dalawang babae upang kumpirmahin ang kanyang narinig. Excuse me, ano ba yung sinasabi yung kanina about sa painting? Kung sino po ang nagpaint? Nakangiting tanong ng isang babae. Tumango si Jenna bilang sagot. Sabi kasi ng mga dating katulong sa mansyon ng governor, si Sir Dean daw ang nagpaint nito. Hindi ba nawala to noong nakaraang taon? Ang kumuha, yung tatay niya, para pilitin si Sir Dean na ipinta yung family picture, kaya lang ayaw daw ni Sir Dean na gawin yun. Kaya naisip ng governor na kunin yung painting na to. Paliwanag ng babae. Hindi nakasagot si Jenna sa kanyang narinig. Nagpaalam sa kanyang dalawang babae dahil may pupuntahan pa raw. Hindi naman nakaalis si Jenna sa pwesto niya habang nakatingin sa painting. Ilang minuto nakatayo si Jenna sa harap ng painting at aalis na sana siya. Pero pag-ikot niya, nabunggo niya ang isang tao. Sorry po. Agad niyang sabi at bahagyang nakayuko. Nangiangat ni Jenna ang ulo. Halos manlambot siya sa pagkabigla na makilala kung sino ang taong nasa harapan niya ngayon. Dean? Kunot noon niyang sambit. Hindi naman kaagad nakakilos si Dean na makita si Jenna. Sa tagal niya hindi nakita ito, hindi niya akalain na dito sila magkikita sa museum. Long time no see. Sambit ni Dean at tipid na ngumiti. Sorry ulit. Ani Jenna at nataranta na. Gusto niya na umalis sa harapan ni Dean pero ang kanyang paa ayaw humakbang. Hiyang-hiya pa rin si Jenna kay Dean. Para hindi niya pa rin kayang kausapin ng lalaki. Kahit na araw-araw niyang naaalala ang lalaki. Mauna na ako. Hinihiling ni Jenna na sana pigilan siya ni Dean dahil gusto niya pang makausap ang binata. Wait. Pigil ni Dean sa kanya. Nabuhayan siya ng loob at mabilis tumingin sa lalaki. Pwede ka ba makausap? Agad naman siyang tumango bilang sagot. Naglakad sila sa isang tabi kung saan may upuan at umupo silang dalawa at nag-usap. Dean, gusto ko sana humingi ng tawad sa ginawa ko noon. Panimula ni Jenna. No, ako dapat ang humingi ng tawad sa pagsisinungaling ko. But the truth is, I really like you a lot back then. Pero hindi ko akalain na secret agent ka. Bahagyapang natawa si Dean ang banggitin yon. Kamusta ka na ngayon? I'm actually okay. Nandito ako para ibigay yung isa kong painting. Gusto ko kasing ilagay yun dito. Dahil isa yun sa pinakamaganda ko nagawa. Pwede ko bang makita? Oo naman. Ang painting na yun, nagpapaalala sa akin na babaeng mahal na mahal ko. That's why I painted her. Bahagyang nasaktan si Jenna sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na may girlfriend na si Dean na palagi niyang hinihintay. Tumayo na silang dalawa para pumunta sa painting ni Dean. Nang makarating sila doon, nakaramdam si Jenna ng kaba. Para bang may mangyayaring hindi maganda. Nang makarating sila sa isang kwarto, nakita agad ni Jenna isang painting na malaki, pero may takip. Na kulay puting tela kaya di niya agad nakita ang painting. Lumapit doon si Dean at tinanggal ang tela. Nanlaki ang mata ni Jenna na makita ang kanyang sarili sa painting na yon. Napatakip ang kanyang bibig dahil sunod-sunod na tumulo ang kanyang luha. Jenna, I'm sorry for what I've done to you. Can you give me another chance? Seryosong tanong ng lalaki. Hindi akalain ni Jenna na pareho silang naghihintay ang dalawa ni Dean. At mula noon, binigyan ni Jenna na isa pang pagkakataon si Dean. At hindi nagtagal, nagkatuluyan silang dalawa. Nagkalaunan kinasal, nagkaroon ng anak, at patuloy na nagsama habang buhay. Hindi man maganda ang kanilang simula, ngunit naging daan naman yun para matupad ang itinadhana. At yun ay magkatuluyan si Jenna at Dean at bumuo ng pamilya at tumanda ng magkasama bilang mag-asawa.
The end.